Sa naging laban nga po mga idol ng Creamline Cool Smashers at ng upunan ng Akari Chargers, well inabot po ito ng set 5. Marami nagsasabi na humina nga daw po ang Creamline at malakas na ngayon ng Akari Chargers. Titignan nating mabuti, no? Kasi hindi naman pwedeng sasabihin nyo na humina ang CCS. Ang tagal ng pahinga, nakapag-practice po sila talaga ng mas mahaba. Kung titignan natin sa starting 6 lineup ng CCS, malakas so far, no? Wala tayong masabi dito. Si Valdez nandyan, si Kel Negrito, si Mitch Gamit, medyo bago lang to sa starting lineup, no? Siguro ito din yung isang dahilan na nangangapa sa starting lineup po ng Creamline. Si Pangs Panaga available at nagbabalik si Tots Carlos. Si Courtney Swan, nakita naman natin medyo hindi rin ganun kagaling ang galawan nito. Mas okay pa si Erica Stonton. Nung set 1, nakuha naman ang Creamline ng pagkapanalo sa score na 25-23 ang Akari. Sa set 2 ay nakuha naman ng Akari ang pagkapanalo. Actually, dalawang sunod, set 2 at set 3. Sa set 2, 23 ang CCS, 25 ang Akari. Set 3 naman, 28 hanggang 30. Grabe, yung scoring po ng dalawang team na ito, sobrang dikitan. So, talagang masasabi natin, lumakas ang Akari Chargers. Dahil kita nyo naman yung mga galawan, di ba? Hindi natin masasabing humina ang CCS. Malakas din ang CCS. Talagang nagpakitang gilas, lalo na yung pagbabalik ni Tots. Yung combination din ng mga palo ni Courtney Swan. Nakita naman natin, so far maganda naman talaga. Pero nung set 4, akala natin tatapusin na ng Akari yung laban. Pero nanalo ang Creamline sa score na 25-23. Kung titignan nyo mabuti, ano nga ba yung naging problema dito ng Creamline kung bakit hindi sila nagiging consistent? Marami po sa comment section na nagsasabi, ano bang nangyayari sa CCS? Bakit pahina ng pahina? Dapat lumalakas dahil nakapagpahinga na nga. Tapos nagkaroon po ng rebuild, no? Ibig sabihin, nagkaroon ng panibagong sistema. May import na bagong starting lineup pero humihina at humihina. Hindi naman kasi pwede sa lahat ng pagkakataon laging available ang kanilang mga star player tulad ni BDL. Etong si Gian Morado de Guzman, hindi nga po nakapaglaro. Si Gemma Galasa, injured din, hindi rin nakapaglaro. So expect talaga natin kung ano yung magiging available na player po ng CCS. Yun dapat ang gagaling or mag-a-adjust sa lineup ni Coach Sharon Meneses. Pero nung set 5 naman, nakita nyo talagang nangunguna na sa scoring ang CCS at masasabi naman natin na talagang malakas ang CCS. Pero malakas din ang Akari Chargers. Ang Akari kasi, ang iniisip po ng mga fans nila or mga fans ng CCS, mahina talaga ang Akari. Dahil hindi nga yung nagkakampiyon, hindi nga yung nakakaabot sa pinakamatataas po na level dito sa PBL. Pero nakita nyo naman, pumapalag na sila ngayon. Kasi nga, meron silang magaling na player, si Sed Domingo. Yan muna ang update natin sa ngayon. And please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.